guys, welcome. Collective reading tayo ngayon for no contact situation. Tingnan natin kung anong energy ng person mo, kung ano yung kanyang lihim, kung ano yung kanyang gusto niyang sabihin sa'yo. Okay? Or kung ano yung mga plano niya. Tingnan natin kung anong lalabas dito. Be open-minded, hindi halos lahat makaka-resonate, kaya piliin niyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik. Welcome po tayo. Start na ako. Give me the message for collective, kung anong energy ng person mo ngayon. Meron dito 7 of Wands reverse. Give me the message for collective, please. Meron ditong 5 of Pentacles reverse. Give me the message for collective. Oops, ayan. Meron ka dito na Justice, okay? Then, Strength reverse. 7 of Cups. Give me the message for collective. Meron ditong 4 of Pentacles. Give me the message for collective. Meron ditong 9 of Wands reverse. Excuse me po. Give me the message. Meron ditong 10 of Cups. Okay. Meron ditong person ka na Aries, Leo, Sagittarius, or pwede rin ikaw to, no? Ito yung energy, or ikaw yung energy mo to, okay? Or energy ng person nyo. Vice versa, piliin nyo na lamang. Meron akong nakikita dito na Libra. Then, meron din ditong Aries, Leo, Sagittarius. Meron dito na Virgo, Capricorn, Taurus. Then, nakikita ko din dito ng Leo. Then, meron din ditong Scorpio, Cancer, and Pisces. Okay? Ito lang yung nakikita ko. Ito yung energy ng person mo. Okay? Meron ditong 7 of Wands and sinabayan ng 5 of Pentacles. Pareho siyang naka-reverse. Kumbaga, nakikitaan ko dito na itong tao na ito, andun siya sa point kasi naka-reverse na siya eh. Nagsisinop na to. Kumbaga, meron tong gustong mangyari or gusto nitong makawala sa ganun sitwasyon, Nararamdaman ko dito na andito na siya sa healing. Kumbaga, gusto nitong ayusin yung connection. Gusto nitong mabago, magkaroon ng new beginning para sa inyong dalawa. Nafe-feel ko din dito, itong tao na ito, kumbaga, dahil lumabas si 7 of Wands reverse, nafe-feel ko dito na na-stuck to, pero nagkakaroon na to ng healing sa kanya, okay? Kumbaga, nararamdaman ko din dito na gusto na nitong makawala sa kanyang nararamdaman. Ganun ko to nakikita. Maybe, meron din tong dinadalang problema or sabihin natin na meron siyang kumbaga, pakaramdam ko sinusubok din tong tao na ito. Pero ganun pa man, kahit sinusubok tong tao na ito, okay, kita nyo ba? Kahit ito ay sinusubok tong tao na ito, ando siya sa point na inaalisan niya to hanggat maaari. Ganun yung energy ng tao na ito. Kumbaga, nararamdaman ko dito na hindi niya to pinatatagal or sabihin natin na ayaw niyang tambayan yung ganitong pakiramdam. Yung, kumbaga, yung tipo na nasasaktan, ganyan, or kung ano pa man yung mga problema dumatating sa kanya, ayaw niyang tambayan yun. Kumbaga, humahanap to ng paraan para ayusin or para humilom yung sitwasyon. Ganun yung energy nito. Then dito, dahil lumabas ang Justice, nafe-feel ko, gusto nito ng hustisya or pwede rin sabihin energy mo to. Gusto mo ng justice para sa connection na to. Kasi laging lumalabas ang justice pag ako'y nagko-collective. Nararamdaman ko, na talaga magkakaroon ng hustisya sa ginawa sa'yo or pwede rin sabihin, kung meron man sumira sa connection nyo, meron ditong justice na kung saan, meron ditong awakening sa inyong dalawa para magising ang bawat isa. Ito lang yung nararamdaman ko. Then dito, nafe-feel ko din dito sa justice, kumbaga,
nararamdaman ko dito na kaya kayo pinaglayo ay para malaman nyo or para din sabihin na para mag-growth, okay? Para malaman nyo yung kamalian nyo or kung ano yung dapat pang itama sa inyong dalawa. Ito lang yung nararamdaman ko. Pero ganun pa man, kung sobra na yung ginawa sa'yo ng person mo, nafe-feel ko dito na yung justice ay kikilos na para sa'yo, okay? Meron ditong makakarma, okay? Depende kasi yan sa gawa ng isang tao. Kung mabuti ang gawa mo, di mabuti din ang balik. Ganun lang naman ang karma, okay? Yung law of karma niyan ng universe, law of universe. Ito na yung nararamdaman ko. Kasi nafe-feel ko dito no na kung hindi mo naramdaman yung hustisya, yung yung panahon na yung kikilos, okay? Na hindi mo to inaasahan. Ganun yung nararamdaman ko dito, okay? Kumbaga inoobserbahan lang kayo dito kung ano yung mga hakbang na gagawin nyo. Ito lang yung nararamdaman ko. Pero ganun pa man na nararamdaman ko dito na pinaghiwalay kayo para malaman nyo kung ano yung kamalian ninyo sa bawat isa. Kumbaga nafe-feel ko dito may lesson. Ganun ba? May learn. May lesson sa connection nyo, may aral. Then nakikitaan ko dito para mag-evolve kayo. Ayan, ito lang yung nararamdaman ko. Then dito, strength, reverse. Dahil lumabas siyang nung naka-reverse, nafe-feel ko dito, meron ditong tao or pwedeng sabihin yung person mo, pinanghihinaan siya ng loob. Kumbaga, kung matindi yung ginawa ng tao neto sa'yo, nakakaramdam to ng pagsisisi. Kumbaga, nanghihinayang, nawalan siya ng lakas, ng tapang. Ito lang yung nararamdaman ko kasi, nagkaroon dito ng kumbaga, na reverse. Kung ikaw before yung natatakot na mawala yung person mo, ngayon itong tao neto na reverse na kung saan yung takot na dating nararamdaman mo, siya na yung nakakaramdam neto. Ito na yung napifeel ko. Okay? Then dito sa 7 of Cups upright, then sinabayan ng 4 of Pentacles. Napifeel ko dito na minamanifest ka nito, hinihiling ka nito, or pwede rin sabihin ikaw meron kang hinihiling dito. Kumbaga wini-wish mo dito na ma-receive mo or magkaroon ng pagbabago para sa'yo, or pwede rin sabihin yung person mo yung nahiling dito na magkaroon ng pagbabago. Kumbaga nahiling to ng magkaroon ng second chance para sa connection na ito. Ito lang nararamdaman ko dito. Meron ditong nagmamanifest, humihiling. Kumbaga natingin to sa kalangitan na nahiling na pagbabago. Then dito, lumabas si 4 of Pentacles reverse. Nafe-feel ko dito, kung ikaw man ay isang tao na lagi nang nasa bahay or pwedeng sabihin na hindi ka mahiling maglalabas, okay? Ngayon nararamdaman ko dito na ikaw yung ngayon ay nababago. Kumbaga, binabago mo na yung iyong sistema na kung saan gumagawa ka ng paraan para maaliw ang iyong sarili. Gumagawa ka ng panibagong routine para mabago mo yung iyong pang-araw-araw. Nafe-feel ko dito na gusto mong makawala, okay? Or pwede rin sabihin na kung mawala ka na, inalisan mo to. Kumbaga, andito ka na sa point ng iyong buhay na gusto mong magbago ng, sabihin natin, baguhin mo yung iyong itsura, baguhin mo yung iyong pang-araw-araw na gawain. Kumbaga, nag-iisip ka dito ng panibagong experience na kung saan ay yung masaya ka, yung malaya ka, ganun. Kasi nararamdaman ko dito, in the past, nagikang alam mo yung parang nakalaka or sabihin natin control ka sa sitwasyon, hindi ka malaya. Ganon. Pero ganon pa man dahil lumabas siya naka-reverse 4 of Pentacles, nararamdaman ko dito na malaya ka nang gawin yung mga bagay na gusto mo. Kumbaga nakakapag-desisyon ka na para sa iyong sarili. Ito lang yung nararamdaman ko. Then dito 9 of Wands and 10 of Cups. Okay. Meron ditong tao na medyo mabagal pa yung pagtungo sa'yo, okay? Pero itong tao neto, pinipilit niya yung sarili niya na pwedeng ikaw to, okay? Si Knight of Wands. Kumbaga nararamdaman ko dito na nagiging kang mabagal sa connection na to. Kumbaga hindi ka nagpapakita ng interest sa person mo. Ito lang nararamdaman ko. Kumbaga nawalan ka ng amor. Yun, sa madaling salita, nawalan ka ng amor. Maybe dahil sa matindi niyang ginawa sa'yo, nawalan ka ng amor dito, na kung saan dati ikaw yung mas matinding nagmamahal sa tao nito, pero dahil sa nangyari, na-reverse to, na kung saan mas yung amor mo sa tao mo, mas inuna mo na yung sarili mo. Ito lang nararamdaman ko, medyo mabagal ka magdesisyon, okay? Ito yung nafe-feel ko. Kumbaga, hindi ka nagsumusugal. Ganon yung nararamdam ko. Hindi ka na nagsumusugal sa kanya or hindi mo na
bibigyan pa ng pagkakataon parang sumugal ulit sa kanya. Kasi nakikitaan ko dito na nagkaroon ka dito ng kaliwanagan, okay? Ito lang yung nakikita ko. Then dito, no, sa Ten of Cups, ito yung gusto mong mangyari eh. Ito rin nafe-feel ko. Ito yung gusto mong mangyari. Yung maging maayos, magkaroon ng pag-asa yung connection na ito. Kaya lang, dahil medyo mabagal ka or pwede rin sabihin na tinuturuan mo ng leksyon yung person mo. Okay? Pero ganun pa man, ano, nafe-feel ko dito, once na ito ay nagising or nagkaroon na dito ng paggising sa connection na ito, matatauhan to eh sa kanyang mga pinaggagawa sa iyo. Ito lang nararamdaman ko. Then nakikitaan ko dito na makikitaan ka na nito ng halaga, kung ano yung halaga mo, okay? Or pwede rin sabihin na ito yung pinapangarap ng tao mo. Kumbaga magkaroon ng maayos na koneksyon, mabago ang lahat, maging klaro ang lahat, maging masagana, okay? Hindi ito nawawala ng pag-asa kasi meron ditong rainbow. Kumbaga itong tao na ito ay umaasa na magkaroon ng panibago chance sa inyong dalawa. Ito yung nararamdaman ko na kung saan ano, magkahawak kayo ng kamay, yung may tatag. Matatag yung pundasyon, matatag yung samahan. Then meron ditong isda. So nararamdaman ko dito na gusto ng tao nito na magkaroon ng malago. Lumago kayo, lumago yung connection na to, lumago yung pagsasama nyo. Okay? Or pwede rin sabihin na meron ditong magbubuntis. Or sabihin natin, nakikitaan ka ng tao na ito na ikaw yung magiging ina ng kanyang magiging anak. Ganon lang yung nararamdaman kong energy dito. Okay? Tingnan pa natin kung ano pa yung mas malalim na gustong sabihin ng person mo sa'yo. Okay? Give me the message. Ano yung hidden truth ng person mo na gusto niyang masabi sa'yo? Na hindi niya pa nasasabi before, or pwede rin sabihin na maybe yung person mo dito malihim, hindi siya showy ng kanyang pagmamahal, or pwede rin sabihin ikaw, okay? Ilinya na lang vice versa. Ito lang nararamdaman ko. Kasi nakikitaan ko dito na meron ditong hindi nagpapahayag ng totoo niyang nararamdaman. Kumbaga nagpuput ito ng mask, okay? Ito lang yung nararamdaman ko. Meron ditong ganun. Tingnan pa natin. Give me the message for collective for no contact situation. Ano pa yung gustong sabihin sa'yo ng person mo? Yung mas malalim na gusto niyang masabi sa'yo. Meron dito ito. Gusto nitong kumawala. I wish I could share my good news with you. So, ibig sabihin meron tong magandang balita, or sabihin natin, may magandang nangyayari sa buhay niya ngayon. Maybe 7 years, 7 months, or 10 months na wala kayong komunikasyon. Ilang taon na, okay? Pero itong tao na ito, dahil wala na kayong communication, ni-wish nito na sana nasasabi niya sa iyo yung mga magagandang nangyayari sa kanya, okay? Kumbaga, nafe-feel ko dito na hindi ka pa rin nawawala sa isip ng tao na ito. Tingnan pa natin. Meron dito na, I left when I saw you with someone. Okay, maybe nakitaan ka nito na masaya ka na sa piling ng iba, okay? Okay, maybe meron ka ng new na kung saan itong tao na ito, nakita niya or nasaksihan niya lahat-lahat. Okay? Ito yung nafe-feel ko. Merong selos. Give me more information. Tingnan pa natin. Meron dito na, I know I mess up everything. Tingnan mo, alam niya yung kanyang pagkakamali. Okay? So, ngayon may paggising to. Kumbaga, ginising na to. Ito lang yung nararamdaman ko. Kasi, ang tao naman, hindi makikita yung halaga mo pag nawala ka na sa buhay mo. Diba? Kailan napunta ang pagsisisi sa unahan? Di ba lagi ang pagsisisi ay nasa hulihan? Kaya malalaman ng tao nito yung halaga mo once na nakawala ka. Na kung saan ang attention mo ay nasa ibang tao na meron ka ng pinupukuyan ng pansin. Ganun ba? Ito na nafe-feel ko. Dun niya lang makikita na mahalaga ka at dun papasok ang panghihinayang. Okay? Give me more information. Meron ka dito na we will be together again. So, ibig sabihin, itong tao nito ay umaasa pa rin na kayo'y magsasama muli. Kasi meron ditong 10 of Cups. Umaasa siya. Yung sinabi ko kanina dito, hindi ito nawawala ng pag-asa. Umaasa pa rin siya. Kasi hinihiling niya eh. Okay? Meron siyang hinihiling. Tingnan pa natin. Give me the message for collective. Pero kung itong tao na ito, talagang makikita mong susuyuin ka ng mainam at talagang sobra-sobra, i-challenge mo, okay?
Meron ditong I am becoming a better person. Yun ang good news dito kasi nakikita ko dito na ginising to nagkaroon to ng spiritual awakening na kung saan nakikita niya na, kumbaga nagiging na tong mabuting tao. Okay, talagang nafe-feel ko. Kasi maybe nagkakaroon siya ng matinding problema na kung saan nung time na sinukuan mo tong tao na ito, nakaranas siya ng karma. So ngayon nare-realize niya yung pagkakamali niya. Doon na yung papasok yung maturity, yung growth sa kanya. Okay, kumbaga ginising lang to. Meron ditong sometimes I stay awake thinking about you. So nafe-feel ko dito sa tao na ito. Minsan ito yung nagigising na bigla ang naiisip ka. Kung madalas mong naalala to or pwede rin sabihin, halimbawa, ikaw natutulog ka, bigla kang nagising, then bigla mo siyang naalala. Ganon, iniisip ka ng tao na ito, okay? Pero kung halimbawa, sobrang busy ka, matagal ng panahon, tapos biglang sumagi sa isip mo itong tao na ito, naalala ka na to, okay? Give me more information. Ano pa yung mensahe? Meron dito na I remember every details of that day. So ibig sabihin hindi nawawala sa isipan nito yung mga alaala ninyong dalawa. Okay, kung yung mga nangyari sa iyo, yung huling yung pag-uusap, mga ganun ba? Sariwa pa din. Okay, kumbaga itong tao na ito ang dami niyang gusto sabihin. Itong tao na ito, hindi ka mawala sa isip na to. Okay, ito na nakikita ko. I hide who I really am from you. So, ibig sabihin meron tong tinago sa'yo kung sino talaga siya. Maybe meron tong pamilya na or pwede rin sabihin na meron siyang dating kinakasama, na nilihim niya dahil gusto ka niya. Okay? Or depende sa sitwasyon mo, pero nakikita ko meron tong tinago. Kung meron kang person na tinago sa'yo, para sa'yo to, okay? Meron dito, I wonder if you are happy without me. Okay, nagtatanong siya, masaya ka ba kahit hindi mo siya kasama? Okay, nagtatanong pa siya. I know I was a distraction from your pain. So, alam niya na siya yung naging dahilan kung bakit ka nasasaktan. Okay? Alam niya. So, ngayon, kakaroon na to ng realization. Kumbaga, nafe-feel ko dito na nagkakaroon na to ng nagising na siya. Then, yun ang maganda kasi yung separation na nangyari sa inyo ay meron ding magandang bunga for you and for them. Ito lang yung nararamdaman ko, Okay, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching and love and peace. Thank you for watching Glow and Peace.